Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli po tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Pero bago muna ang lahat, huwag po ninyong kalilimutan mag-like, mag-share at syempre mag-subscribe sa ating channel. Para naman sa mga gustong magpa-shoutout, huwag nyo rin pong kalilimutan na mag-comment sa ating video na ibabahagi ngayong araw na ito. Bago natin simulan, isang magandang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. At ito na nga po, ang kwentong ibabahagi. Wiling-wili noon si Clara. Lalaroin ang anak ng kanilang kapitbahay na si Jano. Napaka-cute kasi nitong bata. Bukod nga doon, ay merong napakatabang pisngi. 8 taong gulang pa lamang ito. 12 anyos na siya noon at talaga namang mahilig sa bata. Hanggang sa umalis na nga sa kanilang lugar ang mga magulang ni Jano. At ilang taon din bago nakabalik ang mga ito. May asawa na nga si Clara at merong isang anak. Sa edad niya na 30 ay madalas lamang siyang nasa bahay at nag-aalaga ng 2 taong gulang niyang anak. Nagtatrabaho kasi sa Maynila ang kanyang mister at tuwing 15 lamang ang uwi sa kanila. Noon ngang araw na iyon ay napag-alamanan ni Clara na nakabalik na pala sa kanilang lugar ang mag-asawang Jose at Jenna na siyang mga magulang ni Jano. Binati niya nga ang mga ito at higit 1 dekada na rin bago nakabalik ang mga ito. Kaya pala nung isang araw ay nakita niyang may naglilinis sa malaking bahay na naiwan nila. Ngunit ang mas ikinamangha ni Clara ay ang binatang kanyang nasisilayan. Kung hindi siya nagkakamali, ay iyon na nga si Jano. Mas matangkad na nga ito na tihamak sa kanya at ang mas nakatawag pa nga ng pansin niya ay yung matingas nitong tindig, gwapong mukha at ang maganda nitong katawan. Na talaga namang sa edad nito ay tila nagja-gym ang binata. Siguro ay nasa 18 na nga ito. Hindi niya nga alam kung alam ba nito na siya naman ang babaeng madalas humiram noong bata pa lamang ito. Natutuwa siyang isipin na ang matabang batang nilalaro niya noon ay napakalaki na ipinagbago. At bukod nga roon, kakaiba pa kung makatingin. Parang nga kasi siyang hinihigop nito sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Hanggang sa makapasok na nga mga ito sa lumang bahay na naiwan nila. Maaliwalas ng tignan ng paligid ng bahay. Dahil nga sa malinis na yon, wala ng mga damo. Kaharap lamang ngayon ang bahay nila. Kaya naman nakikita niya mga ganap doon. Araw-araw, mas mabuti nang may tao na roon. At nang hindi na masyadong tahimik, wala namang halos nangyayari noong araw na yon. Inasikaso na nga ni Clara ang kanyang anak at araw rin kasi iyon ang pag-uwi ng kanyang mister. Mag-iisang buwan din itong hindi nakauwi dahil minsan ay masyado itong busy sa trabaho. Lalo na nga at malapit na ang Pasko. Busy ito palagi sa pinagtatrabahuhang department store kung saan ito ang nagmamanage. Hinihintay nga ni Clara ang pagsapit ng gabi dahil miss na rin niya ang kanyang mister. Miss na niya ang bagay na madalas nilang gawin na talaga namang parehong nakakapagpasaya sa kanilang dalawa. Kaya naman ganoon na lamang ang pagsilay ng ngiti sa kanyang mga labi nang mamataan na nga ang sasakyan ng kanyang mister. Kaya naman sinalubong niya ito kaagad sa labas. Nang mga oras nga na iyon ay naglalaro sa sala ang kanilang anak na babae at kaagad namang kinarga ng ama. Katulad nga ng inaasahan ay meron na namang dalang pasalubong ang kanyang mister sa kanilang dalawa. Maswerte siya at sa kanyang napang-asawa. Mabait nga ito at wala siyang halos problema. Yun nga lang ay hindi ito binihiyaan ng gandang lalaki. Matangkad nga ito, ngunit hindi kagwapuhan. Moreno pero hindi naman ito matatawag na pangit. Kumbaga ay normal lamang ang itsura nito at wala masyadong espesyal. Ganoon pa man, ay pinagmamalaki niya ito bilang isang maaasahan at good provider na klase ng asawa.
Hindi na siya nahihirapan dahil dito. Nang gabi ngang iyon ay nagsalo sila sa pagkainan. Marami-rami nga rin ang dala nitong pagkain, kaya naman nagpakabusog na nga sila. Pinatulog na muna niya ang kanilang anak bago siya naligo. Alam na kaagad niya na pareho silang sabik ng kanyang mister. Kaya kailangan ay malinis siya at mabango. Mukhang inantay naman siya ng kanyang mister hanggang sa siya ay natapos sa ginagawa niya. Pinatuyo na muna niya ang kanyang buhok. At bago pa man iyon, tuluyang natuyo ay kaagad niya nang naramdaman ang paghinga ng kanyang mister mismo sa kanyang batok. Napapikit nga siya sapagkat maging siya ay halos hindi na rin makapaghintay. Maya-maya pa nga lang ay kaagad nang pumulupot sa kanya ang braso ng kanyang asawa. Kaagad namang nagliyab ang apoy sa buong sistema niya. Kaagad siyang napakapit sa mister at ramdam na niya ang bawat minuto na yun. Nagmukha tuloy siyang nilaban ng apoy at napakagatlabi na lamang. Ganoon ang paragi niyang reaksyon sa tuwing ginagawa nila ng kanyang mister ang bagay na iyon. Hindi nga nagtagal at natagpuan nila ang isa't isa. Hinihingil siya at talaga namang halos walang mapaglagyan ng labis na ligaya ang kanyang tinatamasa noong oras na yon. Hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon at kaagad nilang pinagsaluhan ang init na dulot ng mga oras na yon. Bagay na siyang pinangungulilaan ni Clara. Nang sumunod na araw ay araw ng linggo. Kaya sabay silang nagsimba ng kanyang mister. Kasama na rin ang kanilang anak. Kinabukasan kasi ng madaling araw ay babalik na naman sa trabaho ang kanyang mister. Hindi nila inaasahan na makikita silang mag-asawang Jose at Gina sa labas ng simbahan. At kasama ng mga ito ang anak na si Jano. Muli ay nakita sila at muli na namang nakaramdam ng kakaiba si Clara. Para talagang may kakaibang ibig sabihin ang bawat titig ng binata sa kanya. Nagkaayaan pa nga silang kumain sa kalapit na kainan at masaya naman ang kanilang kwentuhan. Magtatanghali na nang sila'y nakauwi. Wala na nga iba pang nangyayari. Pagsapit pa nga ng gabi ay maaga rin silang natulog ng kanyang mister. At madaling araw pa nga balik nito sa Maynila. Nang sumunod na araw, abala sa paliligo si Clara. Habang natutulog naman ang kanyang anak. Nang may kumatok sa pintuan ng kanilang bahay, kaagad naman siyang nagtapis ng tuwalya upang buksan ang pintuan sa sala. Hindi na nga siya nag-abala pang magbihis muna at may sabon pa nga ang kanyang buhok. Nang mabuksan, ay nakita niya si Jano. May hawak itong mangkok at sakto naman na siyang bubuhos ng balakas na ulan. Pinapasok niya ang binata. Habang ito'y kaagad na nagsalita. Nagluto ng biko si mama, kaya't ipinabigay niya yan sa iyo. Hindi niya alam kung bakit. Tila hindi nga ito mapakali, kaya't iginaya niya ito sa sala at inayang maupo. Sigurado akong masarap to. At noon pa man, masarap na talaga magluto si Ate Jenna. Wika niya naman. Ay, pasensya ka na pala at naliligo kasi ako eh. Saglit ha, magbabanlaw lang ako. Maghintay ka na muna rito. Wika niya sabay alis sa harapan nito. Dumadaloy na nga kasi ang sabon sa kanyang muka at nakakaramdam na nga siya ng pait sa kanyang mga mata. Mabilis na nga niyang tinapos ang pagligo at isinuot na ang maiksing short at sando. Pagkuway lumabas na nga sa banyo si Clara at nakaupo pa rin sa sofa sa sala si Jano. Kaagad siyang kumaripas sa kusina at bumalik sa sala. Isinali niya ang masarap na biko mula sa mangkok na daladala nito. Nakita niyang nahihiya yata ang binata na magstay roon. Pero hindi naman ito pwedeng umuwi. May payong ako dito kung talagang nagmamadali ka. Alok naman niya rito. Hindi naman po. Hihintayin ko na lang po na tumila ang ulan. Nasa harapan lang naman ang bahay namin.
Kaya't ayos lang na matagal na ako rito. Naupo siya sa harapan nito at saka tinikman ang biko na dala-dala. Talagang masarap iyon at namiss na rin niyang kumain ng mga ganoong pagkain. Pakisabi kay Ate Jenna na maraming salamat. Napakasarap kamo ng biko niya. Wika pa niya nang may biglang naalala. Oo nga pala, dati ay minsan niyang sinubuan si Jano ng biko, ngunit sabi ng mama nito ay baka raw mabulunan. Tandang-tanda niya yun. Dahil kahit pinagbawalan siya, ay sinubuan pa rin niya ito. Ewan ko lang kung natatandaan mo ba. Na ako ang dating humihiram sa iyo ng laruan sa bahay ninyo. Sa sinabi niyang yun ay para bang namula ang mukha ni Jano. Hindi niya alam kung nahiya ba ito o ano. Hindi ko na po iyon matandaan. Pero yon ang naramdaman ko nung una ko kayong nasilayan ay tandang-tanda ko pa, Ate Clara. Nabiti naman sa ere yung pagsubo sana ni Clara ng biko dahil sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na narinig niya iyon mula kay Jano. Bigla ay nakaramdam siya ng kaba. Hindi may paliwanag na kaba na para bang sa isang iglap ay bigla na lamang siyang nailang. Hindi rin alam ni Clara kung bakit. Dahil simula nga nung araw na yon ay nagbago na ang lahat. Madalas na silang nagkakausap ni Jano, lalo pa nga at inad siya nito sa kanyang social media account. Minsan pa nga inaabot sila ng hating gabi sa pag-uusap. Iba-ibang bagay, ngunit masaya si Clara. Para bang masyado na niyang nakasanayan ang pakikipag-usap sa dating bata na siyang nilalaro niya lamang noon. Wala nang ang ibang paliwanag pa. Basta't ang alam nilang pareho ay masaya silang magkausap. At minsan pa ay magkasama. Hanggang sa isang gabi, napakalakas ng buhos ng ulan. Biglang kumatok si Jano sa pintuan. Basang-basa nga ito kaya't naman nang makita ni Clara ay kaagad niyang pinapasok. Ayon dito ay nag-away raw sila ng kanyang papa. Kaya naman umalis ito sa bahay kahit pa umuulan. Nangangatog sa lamig ang binata. Kaya pinapasok niya ito sa silid niya. Tulog na nga ang kanyang anak at hindi pa iyon ang araw na uuwi ang kanyang mister. Ikinuha niya ng damit ang binata na pwede nitong pampalit sa basang damit. Ngunit nang matanggal na nga ni Jano ang pang-itaas nitong damit ay para bang natigil si Clara. Hawak pa rin niya ang damit na sana'y isusuot nito. Ngunit natulala na nga siya sa binata. Mas lalo pala itong gumagwapo kapag nakalantad ang matipuno nitong alam niya na. Napalunok si Clara sa kabila ng malamig na panahon ay biglang uminit ang kanyang katawan. Gusto mo pa ba ako magbihis, ate? O baka naman. Halos pabulong na wika ni Jano. Nakakaakit ang boses nito. Lalaking lalaki ang dating. At talaga namang nadadala na nga si Clara sa bawat malalagkit na titig nito. Hanggang sa bigla ay hinila siya nito at hinalikan sa... Naging mainit ang mga sumunod na tagpo. Napakapit na lamang si Clara sa batok ng binata. Halos mawala ng lakas ang kanyang mga binti. Dala na rin ang nangyaring iyon. Masyado siyang na-excite at para bang anumang oras ay sasabog na siya sa kanyang nararamdaman. Kung saang-saang sulok na nga rin sila napapadpad at walang hinto sa kanilang ginagawa. Para bang pareho silang natutuwa talaga ng mga oras na yon hanggang sa nagawa na nga nila ang bagay na hindi niya inaasahan. Nang mga oras na yun ay hindi man lamang niya naisip ang kanyang mister. Ang tanging mahalaga lang para sa kanya ay ang ligayang kanyang nararamdaman. At alam niyang ganoon din ang nararamdaman ni Jano. Nagawa na nga nitong gawang damhin ang bagay na yun sa kanya. Walang ano-ano ay natagpuan niya ang sarili niya na ang nilalaro niyang bata noon ay siya nang lumalaro sa kanya ngayon. Ibang-iba sa pakiramdam at para bang bigla ay bumalik ang pagkatuwa ni Clara. Halos wala na nga siyang pagsidla ng labis na kasiyahan.
Sa puntong iyon ay kumakawala na rin ang ingay sa kanyang lalamunan. Halos hindi na nga niya makaya ang ginagawa ni Jano sa kanya. Noon lamang lang siya nakaranas ng ganoong katinding ganap. Bagay na siyang hindi niyang itatanggi na siyang pinakapaborito niya sa lahat. Hindi man lang malaman ni Clara kung saan ibabaling ang kanyang mga mata. Habol niya ang kanyang paghinga at talaga namang napapaigpit ang kapit niya kay Jano. Mabaliw-baliw nga siya at talaga namang pinipigilan lamang ang mapasigaw. Maya-maya ay rinig niya ang tono ng binata na hindi pa rin tumitigil. Sunod-sunod na tango ang kanyang ginawa. Salubong ang kanyang mga kilay at nangungusap ang kanyang mga mata. Wala na. Masyado na siyang nalunod sa maling gawain. Ngunit mahalaga pa ba yun? Hindi ba at mas masaya kapag patago at pinagbabawal ang isang relasyon? Mas nakakatuwa ang ganoon. At talaga namang mas gusto ko yung ganoon. Hindi nagtagal at siya naman ang gumawa ng bagay na makapagpapabaliw dito. Ginawa niya rito ang ginawa nitong pagsisilbi sa kanya. Nais niyang maramdaman din ng binata ang walang katulad na ligayang hatid nito sa kanya. Hindi nga napigilan ni Jano na makalikha ng ingay, lalo pat kanya pinagbuti ang ginagawa. Ilang sandali pa at nakarating na nga sila sa tagumpay. Talaga nga namang tila mga hindi mapakali sila ng mga oras na yon. Wala na silang pakialam sa paligid. Basta ang gusto nila ay marating ang dulo. Lupaypay at pawisan nang sila ay nagtagumpay. Para silang mag-asawa ni Jano habang magkatabi. Katatapos lamang ng kasiyahang ginawa nila. At kapwa nga, ngalay na ang kanilang, alam nyo na, nakaunan siya sa braso ng binata. Hindi nga siya makapaniwala. Nakatabi niya nga ngayon ang batay noong kargang-karga lamang niya. Ang ideyang iyon ay talagang nagbibigay sa kanya ng kakaiba na pakiramdam. Nang gabing iyon ay kampante silang natulog. Paminsan-minsay nagigising at muli na naman nila ang pagsasaluhan. Talagang sinulit nila ang gabing iyon. Lalo pat kinabukasan ng gabi na ang uwi ng kanyang mister. Pagkagising ni Clara sa umaga, ay namataan niya si Jano na sinusot ang medyo basa pa niyang damit. Ayon dito'y uuwi na ito. Ngunit nagtataka siya dahil ilang minuto lamang ay bumalik ito sa kanilang bahay. Mukhang hindi pa ito nagkakaayos at ang ama nito. Kaya ganoon na lamang kadilim ang mukha ng binata. Sinabi naman niya na maaaring ito'y magstay sa bahay nila. At tiyak naman na maiintindihan iyon ng kanyang mister. Mukhang natuwa naman si Jano sa narinig at ng araw ngang iyon ay tinulungan pa siya sa gawaing bahay. Pagsapit ng tanghali ay natagpuan nila ang isa't isa sa loob ng banyo. At doon, muli nilang ginawa ang bagay na makapaghatid sa kanila sa dulo. Hindi na kayang pigilan pa ni Clara ang sarili sa kasalanang nasimulan na dahil tila nahanap na niya ang tunay na ligaya sa piling ni Jano. Ilang beses nilang narating ang dulo bago sila matapos maligo. Hindi niya alam na attracted pala sa mga mas may edad na rito ang binata. Katulad niya. Kaya pala ganoon na lamang ang mga titig nito sa kanya. At doon, nagsimula ang kanilang itinatagong relasyon. At hanggang dito na lamang po ang ating kwentong ibabahagi. Salamat sa lahat ng mga nakinig. Shout out sa lahat ng listeners ng ating programa na sina Leo Mamalyas, Naima Mirel MC1B, Renato Pertudo, Zilong Basic, Jeffrey Hipolito, Rudy Pelayo, William Casasola, Joaquin Jr. Liamanzares G, Boy Lati, Benedict Estrella, Ferdinand Paran, Hernani CF6, Onier Molacada,
Cerilio Duran, Mariono Rojas, Diosdado Tala, Reggie 0307, Hernani C6F, Fred Franco Co, Joey Bakita, William Casasola, Norman Dangsky, Randy Mendoza, Hesoyam 9, Max Ga, Joaquin Jr. Liamanzares, Reynald Niemes, Silent Watcher, Larry Reyes, Roldan Braulio, Elias Domingo, Eileen Andarme, Arnel Grefalda, Lydia Bacus, at si Denver Tashiro. Hanggang sa muli.